Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan mo po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, umayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Magandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pagninilay ngayong gabi, tumingin po muna tayo sa ating mga katabi at maingiti sa ating mga labi. Sabihin natin, "Salamat sa Diyos at buhay ka pa." Pagpasalamat po natin mga kapatid ang biyaya ng buhay na patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid, sa atin pong ebanghelyo ngayon, napakinggan natin sa kwento ni San Lucas ang tagpo kung saan habang naglalakad ang ating Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga alagad, mayroong mga ilang taong nagsabi sa kanya, "Panginoon, susunod po ako sa inyo." Tatlong beses at tatlong klase ng tao ang nagsabi nito sa ating Panginoon. "Panginoon, susunod po ako sa inyo." At ito naman po ang talagang panawagan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay mayroong natatangi at pangkalahatang tawag na maging mga alagad ng Diyos. To be disciples. To be disciples of the Lord. Ito naman po talaga ang panawagan at paanyaya sa ating lahat. At kung meron po tayong magandang halimbawa o example ng pagsunod kay Jesus, ng pagsunod sa Diyos, ay walang iba kundi ang pinagdiriwang nating santo ngayong araw na ito, si Saint Francis of Assisi o San Francisco ng Assisi o Francisco de Assis. Ano po? Si San Francisco ng Assisi po, originally, yung kanyang parents or probably his mother came from France. But Saint Francis was born and raised in Italy. No? Ipinanganak at lumaki sa Italia. Ano po? Mga around early 13th century, mga 1220 onwards, nung nabuhay si Saint Francis. Ano po? Si Saint Francis ay galing sa isang, kumbaga, may kayang pamilya because his father is a merchant, isang businessman. Nagpro-produce sila ng iba't ibang uri ng tela. No? Nagpro-produce sila ng iba't ibang uri ng tela. Ano po? At sa ganung konteksto, si Saint Francis ay nagkaroon ng pagpapanibago sa kanyang buhay
nang simula niyang sundan at sundin ang kalooban ng Diyos. Nang simula niyang akuin at tugunin ang tawag ng Diyos na siya ay maging kanyang alagad. At binibigyan po tayo ng halimbawa o tinuturo sa atin ni Saint Francis ang ilang mga daan kung paano tayo in our own little way makakasunod sa Diyos. Katulad ng kanyang pagsunod, napakarami po ng pwedeng sabihin kay Saint Francis, dahil sobrang sikat nga po niya, isa sa mga sikat na santo. In fact, yung inspirasyon ng pangalan ng ating Santo Papa ngayon, si Pope Francis, ay galing sa inspirasyon ni Saint Francis. Galing sa kanyang buhay. No? At merong 3 daan na itinuturo sa atin si Saint Francis of Assisi para tayo'y makasunod sa kalooban ng Diyos, katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo. And what are these 3? First, the way to discipleship, the way to following Jesus is through humility and simplicity. Ang unang daang itinuturo ni Saint Francis atin para makasunod tayo sa Diyos ay ang kapakumbabaan at kasimplehan ng buhay. Sabi ko nga po sa inyo, si Saint Francis ay galing sa isang mayamang pamilya. Pero ano ang kanyang ginawa? Tinalikuran niya yung kanyang kayamanan. Tinalikuran niya yung pwede nang manahin sa kanyang mga magulang at namuhay siya ng mapagpakumbaba. Namuhay siya ng payak. Namuhay siya ng simple. So the first way to discipleship is humility and simplicity. Pagpapakumbaba at kapayakan ng buhay. Lagi po nating tatandaan, kung gusto nating pumunta sa taas, lahat naman siguro tayo gustong pumunta sa langit, The way to heaven is not upward. The way to heaven is downward. Ang daan pataas ay pababa. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay tinataas. So if you want to be a disciple of the Lord, kailangan nating magpakumbaba. Kailangan nating alisin ang ating pride sa ating sarili because pride is the enemy of humility. Alam niyo po mga kapatid, yung pride po nakakamatay. Saka yung pride, hindi yan inuugali. Yung pride, ipinanlalaba. Joke lang. So the way to heaven is not upward. The way to heaven is downward. Kaya pwede bang tumingin ka sa iyong katabi at sabihin mo, kapatid, huwag ka namang ma-pride. Okay, the way to discipleship is simplicity. Namuhay ng payak. Si Saint Francis po, iniwan niya ang lahat, tinalikuran niya ang lahat, sukdula ang tingin sa kanya ng ibang tao ay nawawala sa pag-iisip. Sino nga ba naman ang nasa tamang pag-iisip, nasa kama ka na, bumaba ka pa sa sahig? Yung ating lingwaheng Tagalog, nasa kama na, bumaba pa sa sahig. Iniwan ang karangyaan at namuhay ng simple. Pero alam nyo, kapag namumuhay tayo ng simple, laging may puwang sa atin ng Diyos. Dahil kung marami tayong gusto, marami tayong pangailangan, marami tayong kayamanan at karangyaan, chances are, nawawalan na ng space ang Diyos sa ating puso. Kaya, pag sumikapan natin maging simple lang, maging simple lang, napakaganda ng awit ni Ariel Rivera, Simpleng buhay ay kay ganda. Mayroong ngiti, mayroong saya. Walang hindi magagawa, lalo na't simple ka. And that's the way to discipleship.
Simplicity. Kaya anong sinabi ni Jesus doon sa kanyang mga alagad nung sinugo niya? Huwag kayong magdadala ng baon, ng tinapay, ng lukbutan, ni panyapak. Bakit? Itinuturo sa atin ng simplicity na umasa lagi tayo sa Diyos. Dahil kung ang dami nating gusto, ang dami nating kailangan, baka hindi na tayo sa Diyos umaasa. So the first way to discipleship is the way of humility and simplicity. The second way to discipleship, according to the life of Saint Francis, is the way of nature. No? The way of nature. O ang pagmamahal natin sa kalikasan. Ganon din sa mga hayop. No? No? Kaya nga po, mamaya daw may pagbabasbas ng mga pets. Bakit? Dahil si Saint Francis is patron saint of the pets. At no, napakalapit ng relasyon ni Saint Francis sa kalikasan. Anong sabi niya sa brother sun, sister moon, no? Siguro sister flower, brother tree, mother river, auntie sea, or uncle volcano. Mga ganyan lingwahe ni Saint Francis. It only shows that Saint Francis has a deep connection to the nature. At kung meron pong konkreto tayong pwedeng gawin, magandang maging tagapag-ingat po tayo ng kalikasan. Dito, guilty po tayo. Lalo ng unang-una sa pagkakalat. No? Sa pagkakalat. Ginagawa nating malaking basurahan ng paligid. May tema sa ERAP nung naging, nung naging mayor. Hindi ko alam kung natatandaan nyo yun. Sabi niya, nagsisimula ang kalinisan sa kalinisan ng Casillas. Alam niyo yung Casillas? CR. CR. Ibig sabihin, nagsisimula ang kalinisan sa sariling bahay. Tayo ayaw na, guilty tayo dito, sobrang makalat natin sa buhay. No? Kung saan-saan tayo nagtatapon. Tandaan natin, cleanliness is next to godliness. Kung hindi natin kayang itapon ang balat ng candy sa tamang basurahan, wag na nating buksan. Dahil hindi naman natin itatapon ang candy may laman. Di ba? Huh? Simple lang yun na practical na pamamaraan. And of course, yung pagmamahal natin sa kalikasan, sa mga hayop, at sa isa't isa. No, the way to discipleship is the way of loving and taking care of nature. And lastly, the way to discipleship is embracing the paradox in life. Alam niyo ba yung paradox? Ang paradoxo ay sa Tagalog, kabalintunaan. No? Kabalintunaan. Ano ba yung kabalintunaan? Yung kabalintunaan po ay dalawang realidad na magkasalungat. No? Dalawang realidad na magkasalungat. Halimbawa, init at lamig. No? Sala sa init, sala sa lamig. Ulan at araw. Yun yung kabalintunaan, the paradox of life. At si Saint Francis po ay nagtuturo sa atin to embrace the paradox in life. At saan ito makikita? Makikita ito sa napakasikat na prayer ni Saint Francis, na ginawang awit. Let me read to you yung prayer ni Saint Francis that speaks about paradox of life. Sabi ni Saint Francis, Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is faith, where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light.
And when there is sadness, joy. O divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is, ito, napakaganda nito, the paradox. It is in giving that we receive. Sa pagbibigay, tayo tumatanggap. It is in pardoning that we are pardoned. Sa pagpapatawad, tayo nakakatanggap ng patawad. And it is in dying that we are born to eternal life. At sa ating pagkamatay, ay nagkakaroon ng buhay. Pagkamatay sa ating sarili, pagkamatay sa pagmamataas, pagkamatay sa pagiging masungit, pagkamatay sa sama ng pag-uugali, upang magkaroon ng bagong ikaw. Minsan we need to die. Not literal, Hindi literal. Mamatay sa ating sarili para sumilang ang bagong ikaw. Kaya nga po mga kabatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ang paanyaya ay sumunod sa Panginoon. At mayroon tayong modelo, si San Francisco. Tinuturuan niya tayo ng daan kung paano sumunod kay Jesus. First, the way to discipleship is humility and simplicity. Second, the way to discipleship is loving and taking care of our nature. Maging malinis. Huwag masyadong magkalap. And third, the way to discipleship is embracing the paradox of life. It is in giving that we receive, in forgiving that we are forgiven. It is in dying that we are born to eternal life. Amen.